Lagi nga akong overdue dito sa may loan application na 'to. Tinawagan na yung mga contact reference ko, pero ayan, up to 46,500 pa yung inoffer sa akin after ko mabayaran yung overdue ko sa kanila. So, ang tanong ko nga, uutangin niyo din ba itong 46,500 na 'to? Napakalaki, 'di ba? Mas malaki pa sa Tala, sa Maya Easy Credit. So sa video nga na to, malalaman nyo kung gaano ba kalaki yung aabutin na interest, gaano mo ba siya katagal babayaran, dahil ito ay legit na not 7 days. Pero bago nga yun, sasabihin ko din yung positive and negative feedback ko dito bilang 2022 user na nitong loan application na to. Pero bago nga pala yon, ayan, kung hindi ka pa nakakapag-try bumili nitong linen spray na to, so, ito yung lagi ko naka-display dito sa may kwarto, 500 ml. So, ito nga yung luminescent. Ito yung amoy kape. Ito naman yung amoy white tea. Sobrang bango. So, pagka, ayan, naglinis kayo ng kwarto, hindi sapat yan. Dapat mabango din yung kwarto nyo after nyong linisin. After nyo magpalit ng punda ng sape ng kama, dapat may paganito kayong effect. So, ito, amoy Starbucks. Ang lakas makasosyal. At ito, ang lakas maka-fresh. So, lalagay ko yung link dyan sa may ibaba na magpa-pop up. I-check nyo. Sobrang mura. Pet-friendly. Pwede sa linen. Pang-neutralize ng odor. Fabric safe nga. At napakatagal mawala ng amoy. So, ito nasa 2 months ko na yata siyang ginagamit, pero yan pa lang yung bawas. So, ito, kakabili ko lang ulit at tingnan nyo naman. Napaka-sulit niyang amoyin. So, ito, pinang-papabango ko din sa may kotse. Ayan, sa may loob ng kotse. Napakabango kasi amoy na amoy kape. Try nyo, check out nyo na guys. At kung bago ka lang pala dito ay huwag mo kalimutan mag-subscribe and pindutin mo na din yung notification bell para lagi kang maging updated sa mga next uploads ko. At congratulations sa mga nasendan ko na ng 50 na GCash kada mag-a-upload ako dahil sila yung nauunang mag-comment. Pero take note, dapat mag-comment ka ng related dito sa video na to dahil mapupunta sa second commenter pagka hindi ka nag-share ng kahit anong related dito sa video natin. Ayan, dapat updated tayo. Dahil gusto ko nga ding nagbabasa ng mga experience nyo dyan sa my comment section. So, ayun na nga, mabalik tayo. Itong loan application na to ay walang iba kundi ang Mr. Cash. So, ito, 2022 pa ako naglo-loan dito. Yes, 2022. So, ilang taon na pala, no? 23, 24, 26. So, 4 years na akong utangera dito sa may Mr. Cash. At sa loob ng 4 years na yun, sobrang daming beses ko nang na-overdue. Yes. At ito, uunahan ko na kayo. So, isang pinakaayaw ko dito sa kanila ay kinontak yung kahit na hindi ko inilagay as contact reference. So, yon yung pinakaayaw ko dito. Dahil, paano ko nalaman? Ayan, story time. Merong nag-PM sa akin na kaibigan ko nga. Tapos, meron daw tumatawag sa kanya at may nag-text. Nandun yung buong pangalan ko at ginawa ko daw siyang contact reference. Kahit na hindi ko naman inilagay as contact reference. So, yun lang naman yung pinakaayaw ko sa kanila. Na kahit na nasagot mo na yung pinakatawag nila dito sa may main account natin is nagko-contact pa din sila sa may hindi natin inilagay as contact reference. Pero ayun na nga, that's a heads up kung ipagpapatuloy nyo pa yung paglo-loan dito or hindi. Pero, ayan, positive, makakatulong din naman for emergency dahil ang bilis ng disbursement. So, yun ay yung mga consequences, ilan sa mga consequences pagka hindi tayo nakapagbayad. At isa pa, ayan, meron ako ditong nakita sa kanila na pagka ayaw mo daw, or nagbago agad yung isip mo, ayaw mo na pala nung loan na to, na inaccept mo sa kanila is pwede nating ibalik. So, meron lang tayong babayaran na ayan, maliit na amount, pero at least, di ba, maibabalik natin kung ayaw man nating ipagpatuloy yung, ayan, loan natin sa kanila. So, para hindi na madagdagan ng interest. So, ito, ayan, tulungan nyo ako mag-decide. I-go-go ko ba to or ano? Kasi napakalaki, 46,500 pesos. So, ayan, papakita ko sa inyo kung magkano yung aabutin. Pero kung real loan kayo, guys, ayan, eto lang naman yung titingnan nyo about sa may application nyo. Iko-confirm nyo lang kung updated ba yung nilagay nyo na personal info nyo dati, kagaya ng ID, ayan, personal information, work information, at bank accounts. So, ayan, yung reference person din, ayan, kung gusto nyong baguhin, pwedeng-pwede. So, next na nga is, eto na. Naggulat ako doon dahil merong text message akong natanggap na super high yung
Itinaas nga ng aking credit limit kaya napatingin ako, akala ko fake news pero nung nakita ko, aba, 46,500 talaga na tumataginting. Pero dahil syempre curious tayong lahat kung magkano ba matatanggap dahil syempre alam natin meron ditong mababawas, 'di ba? Ayan, meron ditong service fee na mababawas dito sa kabuuang loan natin. Tingnan natin kung gaano ba ang mababawas. Ayan. So, ang minimum pala natin ay 6,000 pesos. Yan na yung pinakamaliit na pwede nating ma-loan dito. Sa akin pala ha, sa account ko, 6,000. Ayan, check muna natin sa 6,000 pesos. Okay. So, dito, isa na lang. Wala na tayong pamimilian. 181 days na talaga siya at hinati sa 5 installments. So, eto nga yung ating breakdown. Napupuwing ako. Wait lang, guys. Meron ditong service fee na 9%. At meron naman ditong daily interest rate na walang nakalagay pero automatic na siya nakakompute which is 1,470. So, etong daily interest rate yung madadagdag dun sa may pinaka-loan amount natin. Etong service fee naman yung makakaltas. Kaya ang matatanggap na lang if ever na ito ang kukuhanin ko sa kanila ay 5,460 na lang yung matatanggap ko sa kanila at yung pinaka-total amount na babayaran ko is 7,170.60. So, okay na din pero para sa akin is malaki yung makakaltas. Compare sa iba na yung tala, buo nating matatanggap, yung Maya Easy Credit, buo nating matatanggap. So, ayun, medyo malaki yung service fee nila na sana, ayun, mas pagandahin pa nila, mas paliitin nila, di ba? Makatulong talaga sa mga nangangailangan, lalo na kung ito talaga yung amount na kailangan nila. So, hindi na sila maghahanap pa sa ibang loan application na pangpuno dun sa may kailangan nilang pera, di ba? So, ito, para sa akin, good for emergency, hindi siya pang daily consumption na after mong gamitin to sa pang-araw-araw mo na pangangailangan is maglo-loan ka ulit para ito gamitin mo sa may pang-araw-araw nyo din. So, hindi ganon. Mahirap siya at lalo kayong mababaon. So, ito, for emergency, yung mabilis ang loan lang at kaya mong bayaran agad-agad. So, dito meron pa silang pa-coupon na 20% off. Pero, dito nga tayo. Okay, sige. Dito pala, meron siyang 4 terms at meron ding 3 terms. So, meron pa din pala tayong choice. Ayan. Dito sa may 4 terms, ito ang babayaran natin. Sa una, 1,734. Tapos sa pangalawa, every 15 days pa din siya. Sa pangalawa, 1,812. Pangatlo, 1,812. At sa may panglima, ito yung waiver nila kung tawagin. Pero hindi naman talaga siya kasama dun sa may terms dahil kung makikita nyo kanina is 4 terms lang talaga. So, itong 5th, ayun, wala lang naman talaga to. So, ayun na nga, ang pang 3 terms naman. Ito siya, ito yung babayaran natin. 2,159, 2,224, 2,224. So, every 15 days pa din. So, ayun, kaya pala, merong 20% off. Ayan, may mababawas dito sa may una nating installment sa kanila. Pero eto na nga, dito na tayo sa 46,500. Sobrang laki. Ayan, dahil sa loob ng 4 na taon kong paglo-loan dito sa kanila, never ko tong nakita na offer sa akin ngayon lang. After, ayan, almost 4 years na. So ayan, 181 days na ito yung pinaka-maximum nila na terms at hinati-hati sa 5 installment. Ito ay, ayan. So wala na tayo ditong choice, sila na yung nag-decide. Sila na talaga. 4 terms. Okay. So, 4 terms ito, hinati-hati. At every 15 days ang interval. Every 15 days po tayo magbabayad dito. At ang service fee, ito po yung makakaltas dito sa ilo-loan natin. Which is napakalaki. Sabi ko sa inyo, di ba? 4,185 po ang mababawas. Napakalaking bagay na nun, lalo na kung ikaw ay talagang nangangailangan. Sobrang dami mo nang mabibili sa may 4,000 pesos. Kaya yon, ang tatanggap na lang natin ay 42,315. So, yun na lang ang matatanggap natin out of 46,500. So, ito naman po ang madadagdag. Ang ating daily interest rate, which is 11,397.20. Kayo na mag-decide. Grabe, ang laki. Pero syempre, ayan,
mangutang tayo kung magkano lang naman talaga yung kailangan natin. Hindi porket binigyan tayo ng ganitong kalaking offer is i-go natin. So mahalaga is nakikita natin kung ano talaga yung exact na matatanggap natin. Hindi yung manghuhula tayo kung magkano ba talaga. So ayun na nga, meron din sila ditong pa 20% off at ang pinaka-total na babayaran natin is 55,572.20. So, ito nga yung 4 terms. Tingnan natin. So, sa unang pagbabayad, sobrang laki. 13,442. So, ito, meron pa nga tayong na less na 20% off, kaya naging 13,442 na lang. So, sa second term natin ng pagbabayad, ayan, 15 days din, 14,042 pesos. Sobrang laki. Sa pangatlo, ganun din. Sa may pang-apat, okay, nadagdagan siya, naging 14,046 pesos. At sa may pang-lima, ito yung parang kagaya nga ng sabi ko sa inyo, di ba? Hindi naman siya parang kasama dun sa terms dahil kung makikita nyo dito kanina is, ayan, times 4 terms lang. Pero meron ditong up to 5th term. So, ayun na nga, 2,325 daw yung mawe-wave sa atin. So, kung makikita nyo, sobrang laki na pala nung hindi natin babayaran, ano? Baka dahil dito is mag-go na kayo. So, ayun, lagi-lagi nyong tingnan kung kaya nyo ba talagang bayaran dito sa may every 15 na to, every 15 days, kaya nyo bang bayaran sa may ganitong amount? So, kung hindi, wag. Wag nyong ituloy, wag nyo nang i-push kung mahihirapan kayo ng bonggang-bongga. So, ito na nga yung sinasabi ko sa inyo kanina. Other fees. For return loan, after successful disbursement, 100 pesos processing fee will be applied. So, think twice before applying for a loan. So, ayun, meron daw pong madadagdag nga na 100 pesos na processing fee pagka gusto nyo ibalik yung na-disburse na nga sa inyo na amount. So, para naman sa may overdue na loan, 1% penalty fee per day will be applied. So, yan po yung mga dapat nyo ding tinitingnan pagka kayo ay mag-loan. So, yung penalty fee at ayan, yung service fee kung magkano yung matatanggal. So, kayo, okay ba sa inyo? Ipagpapatuloy nyo pa din ba or hindi? So, ako nga nasabi ko na sa inyo kanina kung ano yung pinakaayaw ko sa kanila, which is yung kinokontak nga nila kahit na hindi mo inilagay as contact reference. At dito pa sa may mga nabasa ko online, pagka daw super advanced silang magbayad, possible talaga na ma-reject ka. It's either bababa ang credit limit or talagang hindi ka na nila parerelonin. So, comment down below nga kung ano yung na-experience nyo dito sa My Mr. Cash. Ayan, kung positive man yan or negative, comment down below para makatulong nga tayo makapag-decide sa may iba din na gustong mag-try dito sa My Mr. Cash. So, okay siya, pwede siya, recommended pa din for emergency purposes dahil sobrang bilis ng disbursement na to. So, ayan lang, always be a responsible borrower pagka yung bayaran sa due date, i-go nyo, pero pagka hindi is, wag na lang, para iwas sakit ng ulo. So, that's it for today's video. Thank you for watching and see you on my next vlog. Bye!